So, hello guys. So ngayon nga palang araw ay may pupuntahan ako na customer. Tara, samahan niyo ako. So before nga ako aalis ay magkakape muna ako at syempre maliligo at mag-aasikaso. So ayan nga pala guys, check ko muna yung outfit of the day ko kung anong susuotin ko. At syempre pagkatapos aasikasuhin ko na rin yung mga gamit na dadalhin ko. So parang awkward nga guys yung damit ko dito kasi formal na formal yung suot ko. At pagkatapos ko nga magbihis ay hinanda ko na yung mga gagamitin ko. Andyan yung map gas, yung 141B, yung crayon, yung clampometer, manifold gauge, at copper tube at mga basic tools na kailangan sa pag-repair. So ayan guys, kompleto na tayo. Tara, punta na tayo doon sa pupuntahan natin. Ito na nga pala yung exercise ko sa umaga, ang pagbabasagitan. So yun nga, medyo malayo yung nilalakad ko, pero siguro hindi naman ito masyadong kalayuan. Papunta nga ako sa gate ng aming village para mag-abang ng masasakyan tricycle. Hintay-hintay lang tayo ng konting minuto kasi madalang dito yung dumadaan ng mga tricycle. Mga 15 minutes na rin ako nag-aantay at ayan, nakasakay na rin ako sa wakas. So kulay blue nga pala yung tricycle na sinasakyan dito. At kung mapapansin ninyo ay mag-isa lang ako sa tricycle. Wala kasing ibang paserong sumasakay. At ayun nga guys, nagulat ako sa pamasahe ko kasi ang mahal special. Nakakaya naman na bumaba ako kaya ayan, babayaran na lang natin kahit mahal. Sorry pala guys, medyo magalaw yung camera ng cellphone ko. Hindi ko kasi dala yung iPhone ko charot. Wala ko nun At pakababa ko nga ay nakakita ako ng pagkain at bigla akong nagutom. Mukhang masarap naman yung tinda ni ate. Tara, bili muna tayo. Pancake pala yung tawag dito sa amin. Sa inyo ba? Anong tawag nito sa inyo? Comment nyo na lang sa baba ng video. At pagkatapos ay naglakad-lakad na nga ako hanggang sa makasakay ng jeep papunta ng Cainta. Hindi, Marikina. At yan, lakad na naman ulit papunta sa jeep para makasakay papunta ng Montalban, Rizal. So ito na lang pala yung pera na natitira sa akin. At ayan, sakto na naman pag labas ko umuulan. At syempre dahil umuulan, paktik muna tayo. Hindi, charot lang. Tinitingnan ko muna kung gaano kalakas yung ulan. Kaya syempre magkakapote tayo. Tingin muna sa taas, parang ang pogi ko Joke lang guys. So nabili ko nga pala itong kapote na ito sa TikTok. Ilalapag ko na lang yung link sa baba ng video na ito. So maganda siya guys. Manipis lang siya. Tapos hindi ka mababasa. So yan guys, nakalakad lang. Medyo maganda dito yung kuha ng camera ko. At yan, pagkatapos ay nakakita naman ako ng inumin na batong mangga. Lasang mangga nga guys. At nakarating na nga pala ako sa bahay ng customer at ayan yung kapote na gamit ko. Sabit muna natin dito. At dahil alas 12 na ay nagbigay sila ng pagkain. Syempre nakakahiya naman natanggihan. Kaya kakain muna tayo. So ito nga pala yung aayusin ko. Tudor glass chiller. So ang issue nito ay sabi ng customer ay hindi daw lumalamig. Pero syempre i-check muna natin at papaanda rin. So ito nga pala ay 5 minutes nang umaandar at ayan, mataas pa rin yung temperature at hindi pa rin lumalamig.
Kaya ang gagawin natin ay papatayin na natin ang unit at hahanapin natin kung saan nagkakaroon ng problema. So unang possible nga na naisip ko dito ay meron itong leak or tagas sa mga copper tubing niya. Possible nasa evaporator or possible rin nasa condenser. Pangalawa is pwedeng barado ang system neto. Maaaring madumi ang system kaya bumabara. At pangatlo ay pwedeng possible na loss compression yung compressor neto. So lahat lang naman na ito is mga assumption pero kailangan natin i-check para mapatunayan natin kung ano ba talaga yung sira neto. At ayan nga, inakyat ko na at daladala ko na yung gauge ko para i-check yung karga. Daladala ko na rin yung clamp ammeter ko at Phillips screwdriver at ilang mga basic tools na kailangan. Kasi wala naman akong kasama dito na pwedeng maging taga-abot o taga-kuha ng gamit kung sakaling kailangan ko dito sa taas. Medyo nahihirapan nga ako dito sa pagtanggal ng takip ng access valve. Kailangan ko pang gamitan ng 100% lakas para matanggal lang ito. Ayan, tanggal na. Buti naman. At ayan, ikakabit ko na pala yung manifold gauge natin at titingnan natin yung low side. So dito pala sa part ng video na ito ay umaandar na yung compressor. At ayan, makikita naman natin yung karga nasa 0. So undercharge ito. Almost wala na siyang preyon. So dito nga ay confirm na natin na may leak yung system. Pero possible din na barado ito. Kaya kukunan muna natin ng amperahe. So usually pala pag kumukuha ako ng amperahe ng compressor ay nilalagay ko sa may common. Kasi para sa akin mas accurate dun yung amperahe na compressor. So ayan nga, 1.8 yung amperahe. So mababa siya guys kasi dapat ito ay mga nasa 2.3. So confirm nga guys na may leak ito. At ayan, ipapakita ko ulit yung manifold gauge natin. So 0 siya, 0 PSI. It means na hindi siya nag-vacuum. So hindi siya barado kasi kapag nag-vacuum yan, yun, barado yun. At dahil may leak nga ang unit na ito, ay dahan-dahan ko lang hinahanap yung butas kung nasaan. So yun ako nga palang hanapin yung butas dito sa may suction line or itong low side ng compressor. Kasi minsan sa katagalan ng paggamit ay nagkakaroon ng corrosion yung dugtungan ng tubo na ito sa may suction line at doon nagkakaroon ng leak. At sinunod ko na rin na dinahan-dahan na baklasin yung rubber insulation ng suction line. Kasi possible rin na merong leak dito. Dahan-dahan ko lang ang tinatanggal yung rubber insulation para hindi masira kasi mamaya ibabalik rin ito. So medyo masikip na yung area kaya lumipat ako ng pwesto sa ibabaw ng compressor. At ayan, medyo ingat lang kasi baka mahulog tayo kasi medyo risky yung position natin dito. At ayan nga ay nabaklas ko na yung rubber insulation at i-check ko na rin kung meron ditong leak. So medyo bibilisan na lang natin ng konti para matapos na tayo at makapag-proceed na tayo dun sa evaporator kung wala dito yung leak. So medyo may corrosion niya yung copper tube dito pero wala naman ako napansin dito na may langis kaya possible na wala dito yung leak o tagas na ito. So kung naghahanap nga pala ako ng leak ng system ay hinahanap ko kung nasaan yung may langis kasi yung langis ay isa sa senyales na merong leak yung system or merong leak doon sa part ng copper tube na yon. So tapos na nga tayo sa may taas, sa may condenser, sa may filter at yung sa may suction line at sa may discharge line. So wala doon ang leak kaya punta na tayo dito sa may evaporator coil sa may baba. So ayan, dahan-dahan ko na nga tatanggalin yung takip neto kaya sa loob nandito yung evaporator coil. So meron pala yan na 6 na tornilyo. 2 sa side
dalawa sa kabilang side at dalawa rin sa gitna. So fast forward ko na lang yung video, medyo mahaba kasi ito. So ayan nga, natanggal ko na yung main cover. So ang tawag pala din sa tinanggal ko na kulay puti ay drain pan. So doon yung tubig pumupunta pag nagdi-drain or nagdi-defrost ang unit. So ito naman sunod na tatanggalin natin. Dito nakakabit yung mga fan motor. So di bale tatlo yan. Dalawa sa kabilang side at isa sa may gitna. May dalawang klase pala yan ng evaporator fan motor na nakakabit. Pero dito yung nakakabit is yung square fan motor. So yung isang klase ng fan motor is tinatawag na spider type. Spider type kasi meron siyang parang apat na paa, which is yun yung pinakabitan ng tornilyo. So di bali hindi ko naman ito tatanggalin ng masyado. Ibababa ko lang ng konti para makabuelo, para maghanap ng leak. Para kung sakaling nandito ay mabilis natin maihinang. At ayan, natanggal na nga natin at makapansin natin dito sa evaporator na medyo kalawang na nga talaga. So possible nga talaga na nandito yung leak nito. So hahanapin nga natin kung mayroong langis dito. At kung mapapansin mo nga naman ay parang wala naman langis dito. So punta tayo sa kabilang side. So dito nga ay napansin ko na mas maraming kalawang kumpara dun sa kabila. At ayan, nakita ko na mayroong langis kaya ginamitan ko na ng sabon. So ang ginagawa ko na ito ay isang proseso ng bubble test. At ayan naman, kitang kita naman yung leak niya. Yung maliit na bumubula na kulay puti. So isa lang naman yung butas. At ayan nga, katatapos ko lang hinangin yung butas niya. So medyo nahirapan niya ako sa paghinang ng butas na ito kasi napakasikip. At pag-testing ko nga ay meron pa rin butas. Kaya kinailangan ko pang hinangin ng pangalawang beses. At pagkatapos kong hinangin ay finally nawala na rin yung butas. Hindi na rin nanganak yung butas sa kabilang copper tube. Kaya move na tayo sa next na step, ang pagbabacuum ng system. Pero bago tayo magpuproceed sa pagbabacuum ng system, ay tatanggalin muna natin or papasingawin natin yung preyon na ginamit natin sa pag-leak test. At dito nga ay isinara ko muna yung valve ng preyon tank. Kasi kakailanganin ko yung hose ng manifold gauge, lilipat ko doon sa may vacuum pump. At ayun, bibilisan lang nga natin yung video kasi masyado nang mahaba. So dito nga na-ready ko na yung gagamitin para sa vacuum. So kinabit ko na rin yung manifold gauge sa vacuum pump. At ayan, ready na para i-vacuum. So i-vacuum na natin to ng mga 20 minutes. At habang nag-vacuum tayo, ay gagawin na rin natin yung sa baba, yung pagbabalik ng takip ng evaporator coil. At ayan, andito na nga ako sa baba para ibalik yung takip ng evaporator. So kung ano nga pala yung huli nating tinanggal, ay yun rin ang una nating ibabalik, which is yung drain pan ng evaporator kasi wala naman tayong ibang tinanggal dyan eh. Fast forward ko na lang yung video, basta may 6 na tornilyo yan, 2 sa may gitna at 4 sa may dalawang gilid. At pagkatapos ko nga ikabit ang drain pan, ay ikakabit ko na rin yung drain pipe, which is nagsisilbing daanan ng tubig once na mag-defrost yung unit. At pagkatapos ay ibabalik ko na rin nga yung shelves niya na tinanggal ko kanina para mamaya belo na tayo magmermerienda at magpahinga habang naghihintay na mag-vacuum yung system.
At ayun nga, ay tapos na yung pagbabalik ko ng mga shelves nitong unit. Kaya magmerienda na tayo. So ito nga pala yung mamo na ginagawa nila dito. Ayan, ang lambot. Specially made talaga ito. At unang kagat mo pa lang ay makakalimutan mo na yung pangalan mo. What? At baka pati pangalan ng ex mo ay makalimutan mo na rin. Oh no! Libre pala ito na ibinigay sa akin. Tikman ko daw at sabihin ko kung masarap para bigyan pa nila ako ulit. Actually, masarap naman talaga ito. Kaya ayan, uubusin ko na. Medyo parang nagutom ako dito. Isang kagat pa nga. Oh. Sunod na kagat ko na ito, baka makalimutan ko na yung pangalan ko. Kaya paalala nyo na lang ha. No! Pagkatapos ko magmerienda ay meron pa pala akong ilalagay na shelves. Kanina yung sa kabila, so ngayon yung sa kabila naman. At dahil tapos na tayo sa baba ay dito naman tayo sa may taas. Ibabalik natin yung insulation ng suction line nitong compressor. At dito nga ay tinanggal ko na yung vacuum kasi magsisimula tayo magkarga ng system. Share ko nga lang pala, ang refrigerant pala nito is refrigerant 134A kasi chiller ito. Pag freezer naman, ang refrigerant niyan is refrigerant 404A. Basta mga commercial na mga unit, yung chiller is 134A. Yung freezer naman is 404. Sa pagkakarga naman ng system ay hindi na kailangang i-liquid ito. So okay na yung vapor refrigerant charging. Kasi yung refrigerant na 134i ay hindi naman siya mixture ng dalawang chemical. So single chemical lang naman siya, kaya vapor lang yung kailangan natin dito sa pagkakarga. So before magkakarga, ang first step na hindi dapat kalimutan ay mag-purging ng hose para mawala yung hangin sa loob ng hose para hindi makontaminate yung system. So ito nga pala yung initial charge ng system bago umandar yung compressor. At ayan, umandar na yung compressor. So nag-vacuum muna yung system kasi wala pa masyadong karga. At yung amperahe naman ay nasa 2.1 amperes. Tapos yung karga na nasa 0 PSI pa lang. So dahan-dahan lang pala yung pagkarga na ito para hindi nabibigla yung compressor. Kasi pag binigla natin yung karga ay pwedeng masira yung mechanical ng compressor. Imbis na kumita tayo, mag-aabono pa tayo pag nasira natin. At ayan, okay na yung karga na ito. So malamig na rin yung temperature sa loob. So okay na ito. So hanggang dito na lang. Thank you.